to. Ayun, mapagpalang hapon po sa ating lahat mga kalingap. Welcome to my YouTube channel, Jilumags TV. Ngayon araw na to mga kalingap, andito po tayo sa Tayabas, Quezon, no? Yes, Siyempre kasama po natin si Maring Lori de Magalpo. Supportan po kanyang YouTube channel, si Juan TV Vlog. Ayan. At siyempre si Jimmy, nandun na, nauna na. Magbabasa po nung Si Jimmy, yan, supportan po natin ang kanyang YouTube channel. At siyempre si Kuya Val Santos Matubang, Adet na Vlog, Kalingap Jack, Kalingap Rab, at buong Kalingap Charity Vlogger at K-Boys. Ngayon araw na to mga Kalingap, at pupuntahan po natin itong makasaysayan na tulay. Itong pinakamahabang tulay po sa panahon po ng mga Hapon o Kastila. Kaya tara mga Kalingap, puntahan po natin. Let's go! Okay, nandun po yung tatlo mga Kalingap po. Sa baba po. Yan po itong dadaanan namin mamaya, oh. Iikot. Yan po, iikot doon. Focus po natin. Makikita niyo po. One. Two. Sigsag po. Ayan, ang dami pong sasakyan, no? Sunod-sunod na po. Ayan. Nandun ako sa baba yung iba. Yun, yung tatlo. Panay ang picture, yung tatlo. Ayan mga kalingap, at puntahan po natin ito, no? Ay yung ating basahin po andito, nauna na pala si Mrs., no? Ayan, kung makikita niyo po mga kalingap po. Inunahan na ako. Ayan, ay picture lang daw pala. Ayan po. At ating babasahin po ang kasaysayan po. Ito, protect and preserve, promote, sabi niya. Maligayang pagdating lungsod ng Tayabas, ang tahanan ng 12 Spanish colonial stone art bridge at deklaradong National Culture Treasure ng National Museum of the Philippines. Yan. Puente del Malagonlong
Ang tulay na ito ay may kabuuang haba na 445 talampakan, 136 meters. Ayan, 156 meters. Kaya ito ay pinakamahaba at isa sa pinakalumang tulay sa Pilipinas na itinayo noong panahon ng mga Espanyol ay Kastila po. Ang unang arko ng mga parehong taas at lapad ng 36 talampakan ay 11 meters. Ang pangalawang arko ay mayroon ding taas at lapad na 33 talampakan at 10 meter. Yan. Ang ikaapat na arko ay may lapad na 30 talampakan 9.1 meters at ang lapad ay 18 talampakan 5 meter. Ang tulay na ay isang kalsada ng halos 6 metro at 6 na maliit na balkonahe kung saan maaring tumigil ang mga naglalakad simulang ang pagkagawa noong 1840. Grabe, 1840 pa pala nagawa ito mga kalingap. Sa pangunguna ng ministro del Pueblo na si Padre Antonio Mechius, isang Franciscano at natapos noong 1950 at panahon ni Gobernador Celio Don Julian at Francisco. Natapos ito ng pamamagitan ng Forced Labor of Polo of Servicio of the Tayabins and pinakamahirap na pagtatayo nito ay matibay at pagkagawa ng tulay na ito at hindi ito gugumuho ng pagtanim ng mga Amerikano ng bomba dito upang pigilan ang pagpasok ng mga Hapon sa bayan noong World War II. Ang tulay na ito ay gawa ng 100,000 adobe block, apog, molasses at itlog. Ang tulay na ito ay dineklara ng National Historical Institute, ngayon National Historical Commission of the Philippines, bilang isang markadong makasaysayan na struktura ng pamamagitan ng paglalagay ng isang marker sa kasaysayan noong August 12, 2011 na may dineklara ng Malagong Long Bridge kasama ang 10 pang mga tulay na Tayabas bilang national culture. Treasure, isa ito sa pinakamayamanan ng bayan natin sa dapat ingatan para sa susunod na henerasyon. Ito ay protektado ng pamalahang sa ilalim ng ordinansya Building 1718. Grabe po mga kalingap, puntahan po natin. Yan, ito po yung area, no? Oh. Oy, nasaan na si Mrs. ko? Nawawala na. Wala na si Mrs. Ay, nandun na po. Ito po, tulay ng Maganlong. Ayan. Kung makikita po. Ito pala, itong bawal ang magpasok ng kahit anong uri ng sasakyan. Ayan. Kung makikita nyo po mga kalingap, ito po, ito po yung panahon ng mga Espanyol, no, Kastila. Halatado na ganito ang sistema ng paggawa po ng tulay dati mga kalingap, kasi ito pwede po silang sa panahon kasi noon ay siyempre giyera. At siyempre dito pwede silang maglakad dito, pwede silang gumapang dyan kasi panahon ng panahon po ng mga Kastila at mga kadati Hapon, nagbabakbakan sila. Dito po sila pwede silang gumapang hanggang doon kasi pinumba na pala ng mga Amerikano ito, pero hindi po natibag, no, dahil po sa sobrang tibay. Kaya gawa po ito ng mga Espanyol, no, kaya ito ay naging treasure o kayamanan ng panahon ng 1840 po mga kalingap. Kung makikita nyo po itong tulay na to, kaya ganyan po ang disenyo ng tulay mga kalingap, kasi sa panahon ng Espanyol dati bagbakan yan, labanan, kaya ito pwedeng gumapang dyan para makalusot, para makatawid po. Tignan na, punta na po tayo doon sa, tignan po natin yon area. Tignan po natin ang kabuuan po, no, yung tulay po. Punta po tayo dito sa part ng tulay para makikita po natin yung forma ng tulay, no. Ayan, at pupuntahan po natin at titignan po natin yung forma ng tulay dito makalingap. Kung makikita nyo ito, ayan po. Ayan. Yan, kung makikita niya yan. Yan po. At dito po, puntahan po natin yung dito. Ito po pala, yan. Kaya, grabe palang pinakamatibay. Oy, nandito may tao pala din ang klase po ng tulay mga kalingap. Kaya pala matibay. Matibay po talaga.
Kaya pala hindi natibag nung panahon ng, kasi ito po nung panahon po noon mga kalingap ay binumba daw po ng mga katinaniman po ng bomba ng mga Amerikano ito para ganun makapasok o makatawid po sa area, no, pero hindi po natibag dahil sa sobrang tibay. Itong tulay na to mga kalingap ay grabe po. Kung makikita nyo mo mga kalingap po, 4 na butas po dito sa pinaka main, dito sa agusan ng mga tubig, no. Kung makikita nyo, ayan, 4 po yan. Ayan po mga kalingap, ayan. Ayan mga kalingap, kung makikita nyo, ayan, 4 po na butas po ito. Itong tulay ng panahon ng mga Espanyol, kung makikita nyo, yan, 1, 2, 3, 4. Kaya 4 po na butas, pero kitang kita mo po talaga ang pagkagawa, talagang matibay po talagang paggagawa mga kalingap po. Talagang grabe pang pagkagawa ng tulay na to. Talagang tibay na tibay. Dito po sa area po ng Tayabas ito mga kalingap, kaya napakaganda po ito sa panahon po ng mga Espanyol, no. Dahil sa panahon ng World War II, ito nagagawa na po ito kasi 1840 po nagawa na po ito mga kalingap. Kaya napakaganda po dito mga kalingap. Yung mga gustong pumasyal po dito, yan, pwede po kayong pumasyal dito, no. Ayan, no, ang ganda. Dito po kami sa pangalawang tulay mga kalingap po. Yan, at tingnan nyo naman yung tingnan nyo yung current po ng tubig sa baba. Ang lakas po yung current ng tubig na umaagos. Bawat daluyan po, yung bawat buka ay butas ng tulay po, no. 1, 2, 3, kaya napakaganda at matibay po ang pagkagawa ito. Kaya mga kalingap, maraming salamat at sana nabigyan po namin kayo ng konting aral about sa dito sa tulay na to, dito sa part ng Tayabas, Quezon. Kaya maraming salamat. Sana panoorin nyo po ito. At least kahit papaano ay meron po kayong natutunan at meron po kayong napulot na aral, no, about sa binasa ko na kasaysayan po ito, panahon po ng mga Espanyol. Maraming salamat mga kalingap. Ayun mga kalingap, ito tuloy na naman po namin ang aming pagta-travel, no. Kasi duman lang po kami dito sa area na to para tingnan po itong tulay na to, dahil po makataytayan po itong tulay na to. Kaya maraming salamat. Sana tuloy-tuloy lang po yung pagsuporta sa amin, lalong-lalo na kay Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlog, Kalingap Rab, Kalingap Jack, buong Kalingap Charity Vlogger, K-Boys, at syempre si Maring Lori D. Magalpok, si Juan TV Vlog, at ang aking misis Jimmy. At shoutout nga pala sa buong sa mga OFW, silent viewers, solid supporters ng Kalingap, sponsor. Shoutout kay na Sir Alvin Kunanan, Ma'am Norma Miko. Yan, shoutout po sa inyo. Allah bless you all and God bless you all po. Bye bye po.